Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with Lan channel. Welcome and welcome back to our channel. Guys, if you are not yet subscribed to our channel, please do it so now so that you can be a part of this growing family. Officially, we are now 8,135 subscribers. Konti na lang tayo guys. Pag na 9,000 subscribers na tayo, keep on subscribing, keep on helping, and keep on sharing. Thank you so much guys. God bless you all. I love you all and mahal na mahal ko po kayo. Okay, so pag-usapan po natin today ay yung kay Pangulong Bongbong Marcos. No? Para just to give you a backgrounder, si Pangulong Bongbong Marcos ay anak po yan ng ating dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. Okay? Tapos ano po yan, na-excel po yan sila diyan sa Hawaii. Pagbalik po nila dito sa Pilipinas ay tumakbo po ito bilang gobernador ng Ilocos Norte at ito naman ay naging gobernador. Pagkatapos po niya maging gobernador ay tumakbo bilang congressman ng Ilocos Norte, nanalo naman po siya. Pagkatapos po noon ay tumakbo bilang senador ng Pilipinas, ngunit natalo po yan ha. Tapos bumalik po yan sa Ilocos Norte, pagkatapos po ay naging senador ulit. At pagkatapos po ay tumakbo bilang senador ng Pilipinas, nanalo na po siya noon, no. Tapos nung 2010, no, 2010 or 2016 if I'm not mistaken, ay tumakbo po bilang vice presidente ng Pilipinas, ngunit natalo po ito, no. At noong 2022 ay tumakbo bilang Pangulo ng Pilipinas, kasama niya po si Vice President Sara Duterte at this time around, naging Pangulo na po siya ng Pilipinas. Okay? Ito si Vice President, pag-usapan na rin po natin, si Vice President Sara Duterte, dati pong mayor yan ng Davao City, naging Vice Mayor din po yan, at nung nag-mayor po siya ng Davao City, ay tumakbo na po siya bilang Vice Presidente ng Pilipinas. Okay? Supposedly, dapat tatakbo yan ng pagka-presidente, mataas na mataas, ang kanyang amain ay incumbent president, kayang-kaya niyang tulungan ang kanyang anak, ngunit pinili po ni Sara Duterte na tumakbo bilang vice presidente ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no? Pero inappoint po siya bilang secretary ng education, pero alam naman po natin almost a month ago ay tumiwalag na po siya sa gobyerno at gabinete ng ating Pangulong Bongbong Marcos, no? So hindi na rin po siya nakikiharap sa ating Pangulong Bongbong Marcos at alam naman natin na may gagawin na po itong mga steps, no, towards 2028. Tatakbo po ito bilang presidente ng Pilipinas sa 2028. Makikita po natin, no, doon sa mga sa approval rating, no, approval rating ng ating Pangulong Bongbong Marcos na patuloy na bumababa at patuloy naman na tumataas, no, ang approval rating at popularity ng ating mahal na pangalawang Pangulo, Sara Duterte, pagdating sa 2028. No? Tingin natin, isa lang ang makakalaban talaga ni Vice President Sara Duterte sa 2028 at walang iba kundi si Raffy Tulfo. Okay? Kino-cover din naman natin na talagang may mga ginagawang aksyon na, no, diyan sa Senado upang makahabol o makapantay o makalamang kay Vice President Sara Duterte. Ito ay hudyat na dapat kumilos na at ipaalam na ni Vice President Sara Duterte ang kanyang mga programa sa ating mga sambayanan, sa ating mga kababayan upang sa 2028 ay hindi na po sila maging bulag at siya na po ang iluklok at iboto pagdating sa 2028, no? Ito, in fairness naman, bumaba ng 2 at 5% puntos nationwide approval at trust ratings ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. No, ayon sa 2.5, no? Talaga 25 or 2.5 ang ibinaba ng rating ng ating Pangulong Bongbong Marcos ayon sa Pulse survey, no. Sa datos noong Marso at Hunyo ngayong taon, sinabi ng Pulse Asia na bumaba ang approval rating ni Marcos mula 55% hanggang 53%, habang ang kanyang trust rating ay bumaba mula 57% hanggang 52%. Napakababa nito ha, considering ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nung bumaba ito ay more than 80%, no, ang kanyang trust rating, no, at saka yung performance rating niya. Nagpakita naman ang survey ng 2 puntos, no.
sa pagtaas ng approval rating para kay Vice President Sara Duterte mula 67 noong Marso hanggang 69% noong Hulyo. Ibig pong sabihin nito ay tumaas, no, ang approval rating, ang rating ng ating pangalawang Pangulo. Pero sa tingin natin, ito ay mababa pa rin. No? Ang kanyang trust rating naman ay sa parehas na buwan ay nanatiling pareho sa 71% percentage points. Kumbaga, itong mga percentage na ito ay mababa pa rin. No? Pero kung ikukumpara mo naman si Vice President sa presidente natin, mas mataas naman ang trust rating at performance rating ng ating pangalawang Pangulo. At siya po ang pinakamataas sa mga trust and approval rating ng mga opisyales natin sa pamahalaan. No? Nagmula ang pinakamalaking pagbaba sa approval rating ni Marcos sa Luzon. Kasi wala pong programa na parang ano lang po, panay salita lang. Parang wala pong programa in comparison sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, no? Laban sa drugs, laban yung mga libreng sakay, mga oportunidad, panay ayuda po no. Yung mga marami pa po no. Parang wala po yung mga parang yes, batas naman po yun yung mga libreng pag-apply ng mga NBI, ng clearance, yung pinahaba yung validity ng lisensya, validity ng passport. Pero aside yung mga build, parang wala pong ganun no. Wala po tayo nakikita per se. Samantala, nakakuha ng Pangulo ng 14-point increase sa National Capital Region. So, the rest of the Luzon ay mababa talaga ang ating Pangulong Bongbong Marcos. No? Pero sa NCR, tumaas naman sa kanya. Kasi bailiwick niya po ang NCR. No? Mula 47 hanggang 61% at 2-point increase sa Visayas mula 54 hanggang 56%. Kaya nga po pinupuntahan ito ng ating Pangulong Bongbong Marcos upang mapataas at maipaalam sa kanila na hey, may programa po tayo para sa inyo. Bumaba rin ng 13% no, ang approval rating ni Marcos sa Class ABC habang ang 3 puntos sa pagbaba ay naitala sa Class P. Ibig sabihin po nito, hindi po nararamdaman ng mga tao, lalong-lalo na sa lower class, ang mga programa ni Pangulong Bongbong Marcos. Sa Class E naman, income bracket, nakakuha si Marcos ng 4-point gain. Pero sinasabi po natin na hindi lang naman po Pangulo si Bongbong Marcos sa isang sektor, sa isang rehiyon, kundi sa pangkalahatan. Para naman kay Duterte, tumaas ang kanyang approval rating ng 12 to 16 at 3 puntos sa NCR, Visayas at Mindanao. Ibig sabihin, sa halos panig po ng ating bansa ay tumaas ang performance rating, approval rating ng ating Vice President. No? Ang pagbaba ng 7% puntos ay naitala naman sa Luzon. So ibig sabihin, yung rest of the Luzon ay talagang walang satisfaction. Samantala, sa mga economic bracket, ang approval rating ng Duterte ay tumaas ng 17 points sa Class E mula 65 hanggang 82%. So ibig sabihin, passing mark na siya pagdating sa ganyan. No? Gayunpaman, bumaba ng 6 ang kanyang approval rating sa Class ABC, yung mga matataas na antas ng lipunan, isang kaunting pagtaas sa 1 puntos na itala sa Class D naman. Okay. Sige po ha. Sana po naliwanagan po kayo sa mga approval at performance rating ng ating top 2 officials, ang Presidente at ang Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas. Hanggang dito na lang po. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka naman kaibigan upang we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much guys. God bless you all.